Mga idol, good day sa inyo lahat. And syempre ngayong year 2026 ay marami tayong inabangang mga motor at mga bagong modelo, especially sa ating number one na brand sa Pilipinas. Yan nga po ang Honda Motorcycle. So, meron tayong mga small bikes gaya ng Honda Road Sync ADB 160 new version. So, meron na tayong Road Sync version. Yan, inaabangan natin lahat yan. At napakaganda ng ating magiging balita sa inyo soon dahil yan po ay malapit-lapit na rin nating masilayan dito. Pangalawa, yung ating brand new model na Honda Click 125 kung saan meron tayong, yan nga po, new headlight design, B-type na siya, and bago din yung kanilang pinaka-pairings at yung muka. Mga idols, meron din tayong isa pang pinaka-inaabangan din natin, well, yung ating bagong Honda Winner R version. Yan po yung sporty type, looks para na siyang CBR, no? Yung kanyang pinaka-style, may winglet na rin. So yan, tatlong model na yan, mga idols, ang ating feature for today. Kung kayo po'y mahilig sa motorsiklo, stay tuned sa ating channel. Please don't forget, subscribe sa ating channel, mga idol, para lagi kayong updated. At pag-usapan naman natin ang mga bagong model na asahan natin sa Pilipinas. Siyempre, unang-una na ang bagong ADB 160 Honda Road Sync version. So, meron tong tatlong version sa bansang Indonesia kung saan meron silang CBS, ABS, and Road Sync version. Sana nga magkaroon tayo ng dalawang version dito sa Pilipinas. At mga idol, unang-una nating mapapansin sa bagong unit o model na to, ang colorway, no? So, sa bansang Indonesia, dalawang kulay ang nilabas nila. Yan pong matte dark brown at matte top green. So, dalawang kulay yon, brown and green. Well, para sa akin, mas gusto ko yung color green para sa akin yan, mga idol. Siyempre sa inyo, depende na rin sa inyo yan. And kung sakaling ilalabas na to ng Honda Philippines sa atin sa Pilipinas, ang presyo kasi ng ating old model ay 166,900 pesos. And kung titingnan natin yung pinaka-style na ginawa nila nung inilabas ang Honda PCX 160 Road Sync, ang dinagdag nilang presyo dyan ay 5,000 pesos. At kung pareho sila ng pattern, syempre mga 5,000 lang ang idadagdag nila rito, magiging 170,000 or almost 171K na ang bagong Honda Road Sync na to, ADB 160. Mga idols, ang ano bang binago dito? Well, meron siyang bagong pairings, ano? Nagkaroon siya ng parang scoop design. So sa ating pinakamakina, same pa din ito, 156.7cc at yan din po ay 1-cylinder 4 valves liquid cool, ESP Plus engine by Honda, program fuel injected at CVT transmission. At yan po ay naka-belt drive, mga idol. Pagdating naman sa performance, ang max power nito 15.8 HP at 8,500 RPM. At sa kanya namang arangkada o torque 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. O mga idol, malakas pa rin ang ating ADB 160. And makikita nyo sa pairings natin sa gilid, meron siyang scoop design. Para siyang may butas, ano, parang aerodynamic, no? Aesthetically, pati yung pinakalikuran ng ating ADB 160, medyo tumaba daw ang pairings na yan. So mga idol, yan yung pinakamalaking changes para dito sa ating new ADB 160 Road Sync. Yung bago niyang pairings, mga idol, ano? And pagdating naman sa iba pang mga nabago dito, well, kita naman po ninyo yung kanyang pinaka windscreen. Sabi nila mas taller to, mas malaki daw kumpara doon sa old model. So taller windscreen, yan pa rin ay manually adjustable. Hindi naman nila ginawang electronic adjustable yan. Siyempre, mas mamahal, di ba mga idol? And isa pa sa ating nakita rito, ang bago niyang USB charger. Yung port charger niya. Dati kasi USB Type-A yan. Ngayon ay Type-C na. Ayan mga idol, yung mga nabago. Kaya dapat alam niyo yan para pagbili niyo ng bagong Honda Road Sync. Ayan po, manually adjustable pa rin itong ating taller na windscreen natin. So, mas mataas daw ang ating bagong model. Hopefully, tingnan natin yan sa personal appearance. Well, hindi naman nabago yung kanilang mga suspension. Showa brand pa rin to, Japanese brand. Telescopic forks ang ating harapan. At sa likod, yan pa rin po ay merong twin shocks, no, with sub-tank. Showa brand din yan sa ating likuran, mga idol. And dito naman sa ating pinaka-ABS, ito, kala natin magiging dual channel ABS na, pero harapan pa lang din ang merong ABS. So single channel ABS at yan po yung naka-pedal style or wavy disc with 2-piston caliper
para sa ating front brake mga idol. Para sa akin, solid na yan dahil adventure style to, mas talagang nilalagyan nila ng ABS ang harapan lamang. O di ba kahit mga big displacement no. At sa atin namang pinaka wheels, same pa rin ito ng alloy cast wheel, same design, hindi man nila binago. 14-inch ang ating pinaka front 110/80 and ang rear tire naman yan 13-inch mga idol. So hindi nagbago yung sizes niya no. And syempre dual purpose tire. Ito yung pinaka sinasabi ko sa inyong new side pairings niya. Meron siyang bent, scoop bent na tinatawag nila or scoop design. So meron siyang parang butas dyan sa gilid. Siyempre, yung ating luggage compartment talagang malaki pa din yan. At marami tayong manadalang mga personal belongings natin para dito. So dito pa lang sa ating compartment panalo na, 'di ba mga idol? Kaya marami talaga nagkakagusto sa ADB 160. Very flexible itong scooter na 'to. Kumbaga, pwede nating gamitin at dalhan natin ng maraming gamit At syempre yung design ng ating pinakailaw, same pa din 'yan, hindi naman nagbago. Wala silang binago diyan. From the headlight design, yung ating high and low beam, signal light natin at yung ating pinakalikuran na tail light or yung ating brake light parehong-pareho lang yan. So, wala talagang nabago dyan. And syempre, dual shock absorber, yan pa rin ang ating Showa brand, no? Naka-display pa rin ang ating rear with one piston caliper. Nissin caliper yan, kaya talagang panalo at quality. Syempre, yung ating pinaka-braking system dyan, yan po yung naka-hydraulic disc. Yan, ang size ng gulong natin sa likuran ay 130/70 by 13 inch. So, 14 inch sa front at 13 inch sa likuran. So yung ating footboard, yan, very relaxed pa din. Sabi nila, mas in-improve to. So parang lumapad yung ating footboard para dito sa ating new model. So may mga slight changes na tingin ko naman ay magandang improvement para sa ating mga rider. So ito yung the best improvement nila dito, yung 5-inch full color TFT display niya. Same na to ng mga big bike ng Honda. At yung PCX Road Sync version. Well, yan yung kanilang smartphone connection kung saan Bluetooth, i-connect mo na yung inyong cellphone dito via Bluetooth yan. At meron din tayong navigation, plus idling, stop, and start system. Equipped din itong ating ADB 160 Road Sync, kaya matipid sa gas consumption. Ang seat ito, 780mm, kaya abot na abot nating mga Filipino riders. Ako nga, 5'6", talagang swak na swak sa atin yan. At, of course, ang the best dito yung kanyang fuel consumption na meron namang 45 km per liter. Gas natin, capacity 8.1 liters, hindi nila binago yan. Same pa din yan. At may sukat na ground clearance, 165mm naman mga idol. Overall, anong masasabi nyo rito sa ating bagong ADB 160 Road Sync? Mas astig ang pormahan, mas high-tech dahil meron tayong TFT display, at mas maporma ba? Mas maangas ba dahil meron tayong side scoop design ventilation, yung parang pinakabutas natin doon sa gilid. Overall mga idols, para sa akin, malaking improvement na rin yan. And hopefully, hindi masyadong malaki yung itataas na presyo ng Honda Philippines para dito. Para affordable pa rin sa mga solid Honda user natin dyan. At mga idol, yan po ang ating ADB 160 Road Sync. Well, another model naman na ating abangan sa Pilipinas. Walang iba ang newest underbone improvement din ito mga idols. From this Winner X, magiging Winner R na ang tawag natin. So dito mga idols, ang design nito talagang ginaya na sa CBR. Yung pinaka front face design niya. And ito po ay nilabas naman sa bansang Vietnam. So wag po kayo magtataka mga idols, ang ating Winner X, possible namang galing yan sa bansang Vietnam. And yun po yung ating Winner R, new model. So yung colorway, may nakita tayong parang green, red, at black. So yan mga idols, para siyang light green. Ayan yung pinakabagong colorway sa ating bagong Winner R na to. At the same time naman mga idols, pagdating sa mga technical specs at features ng bagong Winner R, it's almost the same din sa ating Winner X version. So meaning yung engine type niya ay hindi nila binago. Same pa din yan na makina. And let me know mga idols, pagdating sa new design, ano ba yung mas prepare ninyo? Itong bagong Winner R, tingnan nyo yung mukha niya, para siyang lumapad na naging mas astig, yung mukha niya, ibang klase, Pero ito nga, halos kahawig, meron siyang parang style na winglet sa gilid, at nandun na rin yung kanyang signal light. Before kasi nasa gilid, di ba? Yung pinaka-signal light ng Winner X. Pero ito,
nilagay na sa mismong tabi ng headlight niya. Ayan mga idol, makikita nyo naman yung design niya. No? At para sa akin, tingin ko, welcome na welcome din tong bagong improve or bagong design na Honda Winner R. So hopefully hindi na rin magtagal at yan din po i-release na sa Pilipinas. So pagdating sa kanyang mga parts and specs, same pa din ito sa ating Winner X. So wala nang binago dyan. So yung engine type natin, 149.2cc, single cylinder, 4 valves, double overhead cam, liquid cool, program fuel injected, at yan din po ay mayroong sleeper clutch, max power 15.4 HP, at maximum torque 13.5 Newton meters yung performance ng ating engine type dito. Telescopic perks yung ating front suspension, Showa brand, at naka-monoshock naman sa likuran with Showa brand din. Again, 17-inch ang ating mga gulong pero malapad 130/70 by 17 sa likuran. Ayan mga idols yung ating headlight. Meron na rin siyang integrated kasama na rin katabi yung ating pinaka-signal lights. And pag nilabas kaya ito sa Pilipinas, magkano kaya magiging presyuhan nito mga idols? Sana hindi rin sila masyadong mataas. Pareho lang ng ating Winner X Racing version. Saan 133,000 yung pinaka-cash payment niya. Well, tingnan natin yan. Abangan, stay tuned kayo sa ating channel. Next model naman na ating aabangan din, ang bagong Honda Click version 4. Ito yung ating pinaka-latest model natin, Click 125 version 3, kung saan meron tayong special edition at standard model. So para sa 2026 mga idol, dalawang klase na ang ating Click 125. Ito, meron na tayong street version at sport version. So yung street version niyan yung naka-naked handlebar. And para sa ating street version, makita nyo talagang bright and colorful yung kanyang graphics design. Di ba mga idol, sa side pairings niya, may mga nakalagay na graphics dyan. And sa mukha naman ng ating sport version, eto mga idol, binago yung ating headlight design. So naging parang B-type siya, no? At nasa ibabaw ng pinaka-headlight natin, yung signal light niya. At binago nila yung style niyan. Para naman sa ating display, fully digital pa rin ito. So hindi nila ginawang TFT yan. So LCD display pa din, almost the same ng ating old model. And para sa ating old model pa rin, meron tong key ignition. So another improvement yan para sa new model kung saan naglabas na sila ng keyless system. And yung ating U-Box, yan pa rin po ay merong capacity na 18 liters yung luggage compartment natin. Kung saan nandiyan pa rin yung ating pinaka-gas. At meron pa rin tayong same engine type, 125cc, single cylinder, liquid cool, 2 valves, program fuel injected at CVT with belt drive. And sana nga, ginawa na lang 4 valves, di ba mga idol? Total, nandun naman na tayo sa mas malakas na engine type. Parang kagaya ng ating Honda Giorno 125 kung saan yan po ay naka 4 valves engine. At para naman sa ating bagong susian, eto, keyless na po ang ating new Click 125. Another improvement, syempre mas maganda kung keyless na, mas komportable at convenient sa ating mga idol. At sa presyo naman ng ating Click 125 na meron sa Pilipinas, 81,900 ang standard at 84,900 naman ang special edition. So kung kayo po yung balak bumili niyan, gusto mag-apply, pwede rin kayong mag-PM sa atin para matulungan natin kayong mga idol. At syempre kung wala kayong pang cash, pwede rin naman sa installment or financing. Kaya send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabaria, para ma-assist natin kayo. And mga idol, kung kayo naman po, ano kaya ang magiging presyuhan nitong bagong model? Kasi kita naman natin, ang Honda Philippines, hindi sila masyado nagtataas ng presyo. Kumbaga, very light lang, konti lang yung dinadagdag nila. So hopefully, hindi sila magdagdag ng malaking presyo para sa version 4 na Honda Click 125. Well mga idols, para sa inyo, okay po ba ang naging update or bagong model na Click 125? Para sa akin, basta merong in-improve, meron naging magandang bagong features, para sa akin maganda na yan. Goods na goods yan at welcome na welcome sa atin yan. Kasi siyempre, mas gusto natin yung may bagong features kaysa naman binago lang yung colorway or binago lang yung kanyang kulay, di ba mga idols? Etong street version, kursunado ko to, sana may labas na to ngayon sa Pilipinas at dali ng Honda Motors Philippines. Hopefully magkaroon tayo ng dalawang version ng Click 125, street version or sport version mga idol. Ito yung kanyang style ng kanyang pinaka-panel. So digital panel din yan, pero siyempre mas kitang-kita mo to dahil naka-naked handlebar siya. At very interesting tong bagong street
model nila, no? Hopefully, yan din po ay dalhin sa atin ng Honda Motors Philippines kasi magkaroon tayo ng street version at sport version para dalawa yung pagpipilian natin dito sa atin, ano. Well, yan po ang ating Honda Click 125 version 4, 2026 model year. Malapit naman natin tong makita. So yan mga idol ang ating final update sa inyo. Tatlong bagong brand new model, scooter, small bike, siyempre sikat na model ng Honda motorcycle, Winner R, Honda Click 125, bagong Honda ADV 160 Road Sync version. Yan po, kabang-abang yan. Stay tuned sa ating channel mga idol. Lagi lang kayong manood at sumuporta sa atin para lagi kang updated. Kung bibili kayo ng motor, subukan yung ating alagang boyet para kayo po ay matulungan at ma-assist natin kayo. Yan, libre yan. Free. So talagang sigurado na makukuha nyo yung motor ninyo mga idol. Napaka-smooth na transaction at mabilis. Let's go mga idol and see you again in our next vlog.